Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, alhamdulillah, natakbuhan natin ang pinakamalaking digmaan sa panahon ng tatlong kalifa na si Uthman ibn Affan radiyallahu an. Dalawang malaking digmaan, isa sa kalupaan at isa sa karagatan. At ang digmaan sa karagatan ay halos sinamping ito sa Battle of Yarmouk. So unahin natin ang conquest ng North Africa na kung saan ay malaking digmaan ang naganap dito. Of course, alam natin ang mga kalaban nila ay mga patuloy na kalaban ng mga Byzantine. So sa panahon, alam natin, ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ay pinapalit niya ang kalifa na si Amr ibn al-As radiyallahu an sa Egypt. At alam natin, nakaraan binanggit natin ang pumalit sa kanya at pinalitan niya pasamantala dahil iniling ng mga tao na ibalik muna si Amr ibn al-As para pakitunguhan ng mga kalaban. At muli ay sa napagwagyan ni Amr ibn al-As ang nakaraang digmaang pinaksa natin at muli ay babalik ang gobernador na ipapalit kay Amr ibn al-As radiyallahu an na kung saan ay si Abdullah ibn Sa'ad. So si Abdullah ibn Sa'ad na kung saan ay nagplano na salakayin niya ang North Africa. So sumulat siya kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Alam natin, hindi naman basta kumikilos siya nang hindi alam ng khalifa at saka mag-isip ang khalifa radiyallahu anhu kung ano ang kanya gagawin na mabuti. Meaning dumadaan muna sa khalifa. And then sumulat itong si Abdullah ibn Sa'ad radiyallahu an na kung saan ay plano niya sakupin ang North Africa sapagkat meron din Byzantine dito. Byzantine din to. Gaya ng sabi natin, ang mga Byzantine mapwersa hindi na uubos. Kaya si Muawiyah ibn sa karagatan, lumalaban siya para ubusin ang pwersa ng Byzantine at wala nang tumulong sa kanila. Hindi maubos-ubos to, mapwersa ang Byzantine. Katulad dito, North Africa, Byzantine na naman. Sa isang digmaan sa karagatan, Byzantine na naman. That's why, gusto ring hilingin ni Sa'ad o Abdullah ibn Sa'ad radiyallahu an na salakayin niya ang North Africa. So humingi siya ng permiso kay Uthman ibn Affan radiyallahu an, ang katlong khalifa. At dito si Uthman ibn Affan radiyallahu an ay tinawag niya ang kanyang mga sahaba, companions doon sa Madina. Meaning hindi rin ito ang mga namumuno, no, nandito ang amir natin. Dumihingi sila ng advice. Hindi sila gumagalaw basta-basta nang hindi sila humihingi ng advice sa kanilang mga kasamahan. Maganda yan. Maganda yan, no? Tulad ng ginagawa ng amir natin dito, madalas humihingi siya ng advice din. Katulad ko, humihingi siya ng advice kung anong gagawin niya. Yan ay magaling sa mga namumuno natin. Hindi yung nagdidesisyon sila ng pansarili lamang o nagdesisyon na tsaka siya magpupulong pero may desisyon na hindi. So mga sahaba, hindi sila ganun. Hindi sila nagpaplano muna, hihingi ng desisyon o iipunin ang mga tao at kung nakapagbigay na ng suwestyon at saka niya titignan kung anong pinakamagandang gawin, no? So dito, pinatawag niya ang mga sahaba na kung saan kinonsulta niya ang mga sahabang ito sa suggest ni Abdullah ibn Sa'ad na kung saan gusto niya salakayin ang hilaga o North Africa, no? North Africa, hilagang Africa. So lahat ng sahaba sumang-ayon sila na pasukin ang North Africa. Actually, papalayo ang pagpasok ng mga Muslim, no? Alhamdulillah. Ang China, papasukin na nila, ba't hindi natin matatapik dito ang China, pero masasagasaan natin sa ikalawang, o sa isang tao na kung saan isang namuno sa digmaan sa panahon ni Uthman ibn Affan na kung saan tanyag na tanyag. Okay? So, maaari doon, kung maabot ako doon, makikita natin ang China. Ngunit wala lang kasaysayan. Napasok lang nila ang China, napagwagyan din, tapos na. Hindi pa tayo aabot doon, no? So, but nasakop din nila sa panahon na ito. Okay? So, pumayag ang mga sahaba. Maliban lamang si Abul Awar. Okay? Said ibn Said, siya hindi pumayag. Kasi ang katwiran niya, si Umar bin Khattab radiyallahu anhu nang siya'y khalifa, ipinagbawal niyang sakupin ng North Africa. The reason is, Allahu a'lam. Pero ayaw ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu
na pasukin niya ang North Africa. There's possibility malakas sila noon kaya kulang pang pwersa ng Muslim. Kaya pa samantala siguro hindi muna gusto ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu ala knows best, no? But in this time, mapersa na talaga ang mga Muslim dito dahil na marami na silang nasakop. At siguro dahil dito ang mga sahaba agree na silang pasukin ito, kaya na nila sa tansya nila. But actually, marami ang Byzantine dito sa lugar na ito, almost ang labanan dito. Almost, hindi ako nagkakamali, 20 to 120,000 ang labanan dito, 20,000 Muslim, 120,000 Byzantine dito ng labanan. Matindi ang labanan dito, ganun din sa karagatan, 1,000 barko versus 200 na barko lamang. So meaning, talagang matindi ang digmaan na ito. But alam nila, takot na ang mga Byzantine sa mga Muslim, yun ang bentahin ng mga Muslim dahil marami na silang nalupi. Takot na ang mga Byzantine sa kanila kahit marami na sila, hindi na sila kinakatakutan ng mga Muslim. That's why, pumayag si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu na makipagdigmaan sa North Africa. And then situation, inipon niya ang kanyang mga tao pa. Magdadagdag pa siya ng pwersa doon sa Egypt. Siya gobernador ngayon, si Abdullah ibn Saud, pinalitan si Amir Abdul As radiyallahu anhuma. So nag-ipon siya ng mga sundalo niya doon sa Madina at mga kagamitan. Itong ang ikatlong khalifa radiyallahu anhu. Alhamdulillah. At ang mga dito makikipaglaban dito, actually, hindi lang basta-basta mga bagong Muslim lamang. Kundi ang makikipaglaban dito, yung mga senior Muslim, matatanda ng Muslim. At ganun din, mga matatandang mga Ansar at Muhajirin. At mga anak ng mga Muhajirin at mga Ansar. Kabilang pa dito sila Hussein at si Hasan na apo ng Prophet Muhammad SAW, Ibn Abbas kasama din, Ibn Ja'far kasama din dito sa campaign nito. Meaning, ang mga ibang pamilya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ipadadala ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sa digmaang ito. Alhamdulillah. So, in Marra, almost sa Mahra, mayroong 600 na katao sa kampanyang ito. Okay? At ito, ang kampanyang ito, sa kampanya ni Abdullah ibn Sa'ad, 600 from Marra, at Ganat, meron silang 700 from Ganat. And Median, meron silang 700 din na idadagdag kay Abdullah ibn Sa'ad sa kanyang pagkikipaglaban sa North Africa at iba pa. So, bago umalis ang mga ito, hinikayat bago umalis siya talagang ganyan sila. Either na Umar bin Khattab, Abu Bakar, Uthman ibn Affan radiyallahu anhum, parehas. Kaya sabi, di ba, nung nanumpa siya, magagawa mo bang ginagawa ng mga nauna sa iyo, si Umar at saka si Abu Bakar radiyallahu anhu? Sabi niya, yes, ito, ginagawa niya ang mga style nila. Bago din umalis, ang kanyang mga sinusugo, pinapahalalahanan din tulad ng dalawang nauna sa kanya, pinahahalalahanan din. Sabi niya, okay, sa pag-alis niyong ito, inaapoy ko sa inyo na inyong pinuno si Al-Harith ibn Al-Hakam. Silang mamumuno hanggang makarating kayo kay Abdullah ibn Sa'ad. Pagdating nyo kay Abdullah ibn Sa'ad radiyallahu anhu, siya na ang mamumuno sa inyo overall. Siya ang mamumuno sa inyo at ipinagkakaloob at ipinagkakatiwala ko ang lahat ng bagay kay Allah subhanahu wa ta'ala. And then sabi niya, and then si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, nagbigay siya ng 1,000 camels. Nawang bar. Nagbigay siya ng 1,000 camels para masakyan ng mga taong walang sasakyan. At may lalagay ang kailangan ng mga tao sa 1,000 camels na ito. Okay? So meaning weapons, mga taong mahirap, bigyan sila ng mga kagamitan at mga sasakyan nila. And then sila ay nagpunta sa Egypt. Of course, nandoon si Abdullah ibn Sa'ad radiyallahu anhu at ang kanyang mga kasamaan. So, they are almost 20,000 nung sila ay mag-unite. Kita nyo, 20,000 nang sila ay mag-unite. And then they proceed at sila ay nagpatuloy mula sa Al-Fustat at pagkatapos nagtungo sila kung saan tumawid sila sa almost ng Egypt at Libyan border, hangganan ng Egypt at Libyan border. Nang manating nila ang lugar ng Barqa na kung saan nandoon na naman ang isang pangkat na kung saan si Uqba ibn Nafi al-Fihri, meaning may nadagdag na naman sila. So mga Muslim ito, naging kasama nila sa labanang ito sa North Africa. In this situation sa kanilang paglalakad, walang masyadong nakalaban dito ang mga Muslim. Maluwag ang kanilang daan dito sa lugar na ito.
Because itong barka na ito, may peace treaty dito si Amir ibn al-As radhiyallahu anhu. Kaya wala silang kinatatakutan sa daan na dadaanan nila pasamantala. No need lookout. Hindi niya kailangan ng espiya, hindi niya kailangan ng lookout. Dahil alam niya, hindi maaaring mag-traitor ang mga tao dito. Mayroon silang peace treaty kay Amir ibn al-As radhiyallahu anhu. Nung nasakop ito ni Amir ibn al-As radhiyallahu anhu, at sabi nga ni Amir ibn al-As radhiyallahu anhu, ang lugar na ito, sabi niya, kung saan wala lang akong ari-arian sa Makkah, sa Hijaz, sabi niya, pipiliin ko tumira sa lugar na ito sa Barka. Sapagkat wala akong lugar, alam na lugar na pinakamapayapang lugar, maliban na Barka. That's why wala silang panganib sa kanilang pagpasok dito. No? Walang kailangang lookout o espiya para paghandaan ang mga attacking surprise o kaya sila territory ng mga kaaway. Wala, hindi kailangan. So, mapayapa ang kanilang paglalakway hanggang sa sila ay makarating sa North Africa. Hilagang Africa. Okay? Pagkatapos makasama itong si Uqba ibn Nafi, Abdullah ibn Sa'ad, ito ang pinaka-pinuno sa labanang ito. In this situation, nasa North African sila, Hilagang Africa. Meaning, hindi na nito teritoryo na ito ng kanilang mga kalaban. In this situation, nagpadala ng tagapagmanman at espiya si Abdullah ibn Sa'ad, ang kanilang pinuno, chief in commander in this battle. So ganitong mga Muslim magpapadala sila ng mga tagapagmanman. Delikado ang mga buhay ng mga tagapagmanman na ito dahil hindi rin nila alam kung nasaan ang mga kaaway. Pwede silang ma-surprise. Iilan lang ito, maaring 3, 2, ganyan lang ang tagapagmanman. Kung maluwag-luwag, dadagdagan ng konti para sila ay magkalat. So delikado ang buhay nila. Actually, pinakadelikado ang sitwasyon ng mga espiyang ito. In this situation, nag-utos siya ng espiya para sa panganib na pagsalakay o pangambang salakay sila ng hindi sinasadya, meaning hindi nila alam. In this situation, sa paglaman nila, marami silang nakita na kung saan na mga barko na nakalayag. So this is from Roman Empire, Byzantine. From Roman Empire, nakita nila na ito ay nakalayag. Nakalbaba ang kanilang mga angkla, meaning nandun sila sa lugar na yun na nakalayag lang, steady lang. Nakita ito ng mga kamusliman. So, hindi nagtagal, sinalakay ito ng mga Muslim because ito ay part na ng North Africa. Sinalakay nila ang mga barkong ito. Alhamdulillah, walang kahirap-hirap nilang nakuha ito sapagkat na-surprise ang mga kaaway nila dito. Actually, more than 100 na mga tripulante o tabuhan ang nakuha dito sa mga barkong ito. At napakaraming mga buti o samsam o nadambong sa digmaan ng mga kamusliman ang nakilang nakuha. Ito pa rin, pasimula pa lang. Wala pa talaga sila sa patutunguhan nilang digmaan. Actually, ito ay malaking biyaya sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, na makuha na nito at mayroon silang mga bihag, nagpatuloy na sila sa kanilang tunay na misyon, si Abdullah ibn Sa'ad, at patuloy na patungong North Africa, Hilagang Africa. Of course, hindi nawawalan ito ng scout sa lahat ng direksyon. Mayroon siyang tagapagmanman at espiya. Okay. Hanggang sa makarating na sila sa siyudad ng Subaytala. Subaytala. In this situation, Subaytala, dalawang grupo dito ang nagmet. Okay, dalawang grupo ang nagmet. Ang isang pinuno sa mga Muslim, Abdullah ibn Sa'ad, at sa kabila ay si Jarir, ang ruler ng North Africa. Okay? Jarjir at saka si Abdullah ibn Sa'ad. Yan ang mga pinuno nila sa dalawang digmaan na ito. Ang bilang ng mga tao sa North Africa sa pamumuno ni Jarjir, 120,000. Lawak ba? 120,000. Okay. So yun ang bilang ng kanilang mga magiging kalaban. So napakarami ng kalaban nila. Sila almost 20,000 lamang sila. 20,000 versus 120,000. Bago nagkaroon ng digmaan, actually ang dalawang pinunong ito, si Abdullah ibn Sa'ad at si Jarjir, nagkaroon sila ng mga palipat-lipat na mensahe. Ngunit ang focus lamang ng mga Muslim, alam natin, kapag sila nakikipagdigmaan, dakilain lamang ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi ni Abdullah ibn Sa'ad radiyallahu an, mamili ka. Magbabayad ka ng tax o ikaw ay makikipaglaban sa amin.
So malaking insulto ito kay Jarjir, one of the ruler, hari din ito ng North Africa. Sabi niya, ba't ako susuko sa inyo? Ba't ako magbabayad na sa loob kayo ng aking solar? So buong pagmamataas nila na hindi nila ito tinanggap. Sila ay naging mga hambog at naging mapagmataas. In this situation, nagkaroon ng digmaan. Pero ang pangambang nakakatakot dito, napaikutan ang mga Muslim. Allahu Akbar. Talagang ito raw ang digmaan na lubos na nasa panganib ang mga Muslim. 120,000 versus 20, napalibutan sila, nasa gitna sila. Subhanallah, mahirap tong sitwasyon na ito. But by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, dumating na naman ang isang reinforcement na si Abdullah ibn Zubayr. So meaning nagulat ang mga ang mga North Africa, mga tao dito. So nagulat sila sa pagdating ni Abdullah ibn Zubayr radiyallahu an, dahil ito ay karagdagang pwersa. Sila naman ngayon ang nasa gitna. Meaning may gitna sa Muslim, nakapaikot ang mga North Africa, mga tao, dumating naman ang mga Muslim, nakapaikot na mga North Africa. So, nagkaroon ng konting atras ang mga tauhan ni Jarjir, nagkaroon ng konting atras. Siyempre, na-surprise sila, nagulat sila, at nakalabas naman ang mga Muslim sa delikadong sitwasyon nilang ito. Alhamdulillah, dito ang kasaysayan, sumikat si Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu. Walang ulat sa kanya na kailanman niya naging hero siya noong sa una. Ito ang pinakatanyag na nangyari kay Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu dahil siya ang makakapatay sa pinuno dito na si Jarjir. Paano niya ginawa ito? Noon si Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu ay dumating siya. Actually, ito ay ulat ni Ibn Kathir rahimahullah. Sila ay almost 20,000 ang mga Muslim. Okay, 220. Sa isang report, 200,000 ang mga tao rito. Kalaban nila, 200,000 eh. So, okay. Nang dumating si Abdullah ibn Zubayr, inarap niya si Jarjir. Pero paano niya hinarap si Jarjir? Ang ginawa niya, pumunta siya kay Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Sa'ad sa pinuno, sabi niya, bigyan mo ako ng tao sa likod. Kasi nakita niya ang mga Muslim nasa sitwasyon delikado, napansin niya, nandoon sa likod si Jarjir ng kanyang mga tauhan, may dalawang babae na kung saan tinatakpan siya ng parang ito'y parang balahibo ng paboreal na balahibo, tinatakpan. Pero nasilip yun ni Abdullah ibn Zubayr. So in this situation, iniisip ni Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu, mahihirapan silang talunin ito. Ang kailangan niya lang, mapatay niya ang pinuno dahil likas sa kanila, pag napatay mo ang pinuno, nagkakawatak-watak, nagkakagulo sila. So sabi niya kay Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu, bigyan mo ako ng tao sa likod. Okay, bigyan mo ako, papasok ako, bigyan mo ako, minigitatay ako ng buhay ko. Do or die, ito lang talaga ang paraan. Isa-sacrifice ko ang sarili ko, kung tatanggapin ng Allah, subhanahu wa ta'ala, maging martyr siya. Kung hindi naman, bibigyan niya ang tagumpay, mapapatay niya si Jarjir. At sa ganito, magugulo na ang mga kalaban nila, magkakalat na ito, tatakbuhan na, madali na silang patayin. So sabi niya, bigyan mo akong tao sa likod. Dito hindi nabanggit ang mga taong ito sa kasaysayan, but they are also hero. Tandaan natin, dahil ito ay kasama ni Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu. So alhamdulillah, nung makita niya si Jarjir, inaakala ng mga tao, maghahatid lang siya ng message. Itong si Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu. Ang hindi nila alam, papasukin niya talaga si Jarjir. Nang makita ni Jarjir na mabilis ang kanilang kabayo at palapit na palapit kay Jarjir, nagulat si Jarjir. Siya ang target niya, na malapit na siya, tumakas siya. Tumakas si Jarjir, ngunit nahabol ni Abdullah ibn Zubayr. Ang unang ginawa niya, yung sibat niya, sinibat niya si Jarjir at tinamaan siya, and then kinuha niya sibat niya at tinanggal niya, sinwords niya, ano ba tawag dito? Inispada niya ang leeg nitong si Jarjir. And then inilagay niya sa sibat at tinaas niya, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tumingin ang mga tao. Nakita nila ang ulo ng kanilang pinuno na si Jarjir nakasabit sa sibat ni Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu. In this situation, dahil nakita nila, nagkasambulat na ang kanilang magkaaway, hinabol na ng mga Muslim, kahit saan sila mapumunta, hinabol ng mga Muslim, at marami ang napatay sa kanila. Napakarami ang napatay, pero marami pang natitira at mayroon pang reinforcement na dumarating ang mga kaaway na ito ng mga kamusliman. And then sila ay tumakbo hanggang ang mga iba ay nakarating sa ibang tent. Okay? Nakarating sa ibang tent, pero maraming namatay sa mga kaaway nila. Yan ang diskarte ni Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu. Dito naging hero ito at naging tanyag na
kasaysayan ito sa kanya na walang nangyari sa nauna, kundi gayon pa lang nangyari sa kanya ito. Alhamdulillah, subaybayan natin ang buhay ni Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu anhu. Napaka kalunos-lunos ang kamatayan sinapit nito. Ito rin ang isang taong nag-declare na sarili niya siyang mamumuno. Dahil nagkakagulo na noon ang mga Muslim, darating tayo dyan, insyaAllah. Siyang namuno sa Makkah, dineclare niya, ako ang pinuno. Walang pinuno doon, habang inaatake ng mga tao ng Muawiyah radhiyallahu anhu, ang mga Muslim doon, walang pinuno, magulo, nag-usa siyang mamuno. Allahu Akbar. Ang pagkamatay nito ay napakasakit. Inshallah, darating tayo dito sa pagkanyang kamatayan. Si Abdullah ibn Zubayr, tatay niya si Zubayr ibn Awwam, radhiyallahu anhuma. Darating tayo sa lahat ng mga yan. Pagtapos natin kaya, papasukan natin isa-isa ang mga tanyag ng mga sahaba. Okay? Then, na makita ito ng mga Byzantine. Nakita ng mga Byzantine ang pagsalakay sa North Africa sa mga tao. Napakarami. Pero nadaig ito ng mga Muslim. So, nakita ito ng mga Byzantine sa baybayin na kung saan sa baybaying dagat ang mga tao ni Jarjir nung nangyari ang digmaan sa Subay Talang. Okay? Subay Talang. So, sila ay nagkonsultuhan sa iba't isa ang mga Byzantine. Sabi nila, ano, laban tayo? Sa kanila, lumaban pa tayo. Sabi niya, paano ka lalaban? Kung ang maraming yan nagapi nila, sabi nila, paano pa tayo lalaban? Sabi nila, so dito, umatras ang kanilang tapang at lakas ng loob at nakipagkasundo na lang ang mga Byzantine dito na magbayad na lamang ng tax sa mga kamusliman at ito ay tinanggap ni Abdullah ibn Sa'd radhiyallahu an ang kanilang pakikipagkasunduan na ito. In this situation, sa kabilang panig, nandoon ang mga kaaway. So sabi muli ni Abdullah ibn Sa'id ibn Zubayr radhiyallahu anhu kay Abdullah ibn Zubayr, sabi niya, what's this? Sabi ni, Zubayr, no? Abdullah ibn Zubayr kay Abdullah ibn Sa'ad, sabi niya, leader, sabi niya, commander, patuloy tayong maghihirap sa mga taong ito. Habang nabubuhay yan, dumarami, nagpapabigat, nagpapahirap sa atin, sabi niya. Alam mo, sabi niya, meron ako suggest kailangan ubusin na natin to So, anong dapat natin gawin, sabi niya. So, ang sabi niya, Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu an, ang ibang mga tao, iwanan natin sa tent. Malakas ito. Then, nakaready lahat ng kabayo. Kami, papasok kami. Meaning, sasalakayin namin sila. Okay? Pag napagod na sila, nagkaroon mo digman, natitira, marami pa to. Pag napagod sila, at babalik sila sa tent, babalik din kami. Pero itong nakapahinga natin, ang sasalakay muli. Meaning, ang sasalakay, malalakas ito. Pagod na pagod sila, pagod yung mga kasama natin, pero ang mga kasama natin iba, na iiwanan natin na hindi ito pagod na pagod, sila ang aabante para patayin lahat ng mga iyon. So, sinangguni Abdullah ibn Sa'ad radhiyallahu an ang mga sahaba, mga companions, at sila ay umagri sa plano ni Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu an. And then, ginawa ni Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu an, sinalakay niya ang mga Byzantine. Okay? Sinalakay niya ang mga taong ito. And then, ang mga Byzantine humarap din sila. Nagkaroon na naman ng bakbakan. Nung marinig nila ang adan ng duhur, may nagadan sa mga Muslim, gusto sanang umatras ng mga Byzantine. Ugali din nila yan yung magdasal Okay? Pero hindi pinabayaan ni Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu anhu. Nakita niya hindi pagod Hindi niya gusto yun. Kailangan mapagod sila. Mapagod din ang Muslim. Yan ang pinag-usapan Kaya hindi niya pinabayaan makaalis ang mga Byzantine na ito. Talagang nakagkaroon pa ng bakbakan. Until finally, pagod na rin ang mga Muslim, pagod na rin ang mga Byzantine, balik sila sa kampo. Ito ngayong mga nakarest na maraming mga sahaba na press, hindi ito napagod, sila ngayon ang umutake, kasama pa rin si Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu anhu. So sa pagkapagod ng mga Byzantine, at pag-atake ng mga Muslim, nang malapit na sila, marinig nila ang Allahu Akbar, Allahu Akbar, nataranta ang mga Byzantine, malapit na sila. Hindi na nila makuha ang espada, hindi na nakuha ang kanilang mga armor, ang mga panagka sa katawan nila, wala na. Dito inubos nila ng lubusan ang mga Byzantine. At malalakas ang pumasok, hindi pagod ang mga itong samantalang kaaway, lupay-pay sila sa pagod at hindi na nakahanda dahil na-surprise na, hindi nakuha ang mga espada, hindi na nakalaban. Dito, alhamdulillah, inubos ng mga kasamaan ni Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu an ang mga kaaway nila nito. Allahu Akbar. So in this situation, na ipakita natin ang isang kasaysayan na naging tanyag kay Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu an, ang North Africa, kabilang siya sa mga naging tanyag kung bakit nasakop ang North Africa because of Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu an. Alhamdulillah, alam niyo kung bakit napagwagyan ito ng mga kamusliman. Unang-una alam natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay ng takot sa mga
hindi ka Musliman at ipinakikita niya Muslim ka, kaunti man sila, talagang matatapang at walang takot sa kamatayan. Yan ang abante ng mga kamusliman eh. Wala silang takot sa kamatayan. Palagi silang win, wala silang loss, mamatay, martir, magwagi, dabuti. Wala silang talo, hindi katulad ng mga hindi Muslim. Takot na takot silang mamatay because ang kanilang layunin ay mapangalagaan ang kanilang karangalan, kanilang digdigan, ang kanilang ari-arian, kanilang pamilya, kanilang kayamanan. Yun sa kanila, kaya takot silang mamatay because of the makamundong buhay o makamundong bagay. Muslim din niya kailangan ng makamundong buhay. Kaya ganun sila nagiging abante sa tapang at kaduwagan naman, malababang moral, itong mga kalaban nila. Alhamdulillah. At also, ang mga Muslim, ang nais nila ay ang mamatay ng martir kung saan sila nagpapaliksaan na mamatay silang martir. That's why napapagwagyan nila ang mga bagay na ito. Alhamdulillah. So in this situation, napagwagyan nila ang digmaan sa North Africa. 120,000 versus 20,000. Actually, ang sikat na namatay dito sa mga Muslim, tanyag itong bakata ay si Uthman. Sa panahon ni Uthman radiyallahu anhu, sa digmaan ito ay si Abu Du'aib al-Hudali, na kung saan sikat na sikat itong famous ito na poet, isa siyang namatay dito na naging martir sa panahong ito. May mga namatay din mga Muslim pero hindi argabyado dahil ang napatay nila almost 120,000 na katao ang kanilang napatay. Almost kunting-kunti na lang ang hindi nila napatay. Okay, that is the one major battle. Napakalaking battle na napagwagian ng mga kamusliman. In another battle, the Battle of Dat al-Sawari. Okay? Ito ang malaking battle. Digmaan sa karagatan. Alam natin, ang karagatan si Muawiyah. Di ba? Siya ang may gusto nito. At gumawa sila ng mga barko nila noon na pandigmaan. In this situation, dahil sa paggabigo ng mga Byzantine, nabigo sila sa North Africa. Nabigo din sila. So dahil sa paggabigo ng mga ito, no, tinamaan sila ng isang tiyak na dagok sa kanilang mga puso, no, kalungkutan. So, pinipilit pa rin nila na makamit nila ang kanilang makamit muli ang kaharian, ang kanilang dignidad, na matalo muli ang mga kamusliman. Alhamdulillah. So, in this situation, ang mga taong ito ay nalantad ito sa mga kahihiyan. Nalantad ito sa mga kahihiyan ang mga taong ito. In this situation, gusto nilang gumanti. Sa sitwasyong ito, ay napag-isipan nilang lumaban naman sa karagatan. Parang hindi nila kaya ang mga Muslim sa kalupaan. Pero sa karagatan, tinitiyak nila at garantisadong hindi uubra Muslim. Why? Mas sanay sila sa karagatan dahil matagal ng Navy ang mga ito sa pakikipagdigmaan sa karagatan. That's why gusto nilang makipaglaban ngayon por sa karagatan, subukan ng mga tapang ng mga kamusliman kung talagang tunay silang matatapang at alam nila hindi bihasa ang mga Muslim sa karagatan. Kaya sabi nila, kung sanay talagang matapang at walang takot mamatay, hindi tayo aatrasan at alam nilang matatalo sila dyan. Yan ang katwirin nila dahil hindi sila sanay dyan, tayo sanay sila. Kaya sila, kung sila'y matapang, lalaban sila sa atin. Ngunit tiyak, mapapatay natin silang lahat, sabi ng mga ito. Okay? In this situation, si Constantine, the son of Heraclius, no, nag-assemble siya ng kanyang navy. Meaning, pandagat na digmaan, mundigmaan ang labanan dito. So, ang kanyang barko ay 1,000 ang kanyang barko. Lawak ba? 1,000 barko. Sa anak ni Heraclius na si Constantine. Okay. In this situation, si Uthman, sinulatan siya na kung saan ang mga Byzantine, laki na naman to hindi na uubos Kaya gusto ng Muawiyah talaga, ganyan, sakupin na yung mga lugar para wala magbigay tao sa kanila So in this situation, sumulat ang mga sahaba kay Uthman ibn Affan radiyallahu an at binigyan niya ito ng permiso na kung saan ito siya lakay. Of course, si Muawiyah ang inaasahan niya sa ganitong sitwasyon. And then si Muawiyah, pinadala niya ang kanyang mga barko mula sa Syria at mula sa pamumuno ito ni Bishir ibn Arta. Siya ang magmamanage sa mga barkong ito from Syria. At dito rin, si Abdullah ibn Sa'd radiyallahu an, nandun sa Egypto, gobernador ito, at siya rin namumuno sa mga kipagdidigmaan, so nagpadala din siya ng barko from Egypt. All in all, ang kanilang mga barko ay 200. Total 200 versus 1,000 na barko. 200 barko para sa Muslim, 1,000 barko para sa kanilang mga kaaway. Alhamdulillah. In this situation,
bakit kaya mangyayari ang ganitong digmaan? Maraming dahilan ang ibinigay ang mga scholar kung bakit mangyayari ang ganitong malaking digmaan. Unang-una nila, ang malakas na suntok ng mga Muslim na pakikitungo nila sa mga Byzantine in North Africa. Itong nangyari ito. Ubus sila. Bigong-bigo sila. Malaking suntok sa kanila ito. Hindi nila ito matanggap. That's why number one reason of kung bakit magkakaroon naman ng gera o digmaan sa pagkaragatan, because of this reason. Malaking suntok sa kanila. Si North Africa ang nangyari. Pangalawa, ang mga pagkontrol ng mga Muslim na tinalas ng mga Byzantine mula silangan, sa Timog Baybayin, sa mga kamusliman. So meaning nasakop sila ng mga kamusliman. Yun ang gusto nilang ma-regain. Gusto nilang makamit muli ang mga ito. Pangalawa, ayaw ng Byzantine na lumaki o lumakas ang mga hukbong pandagat o navy ng mga kamusliman. Hindi nila gustong lumakas o dumami ang mga hukbo nila. Lalong lalakas ang mga kamusliman pag naging mahusay sa dagat at dumami ng dumami ang mga hukbong pandaragat. That's why ayaw nila ito. So ang anak ni Heraclius, gusto niyang ma-regain ang kanilang kingdom. Yan ang pinaka-reason niya. Gusto niyang makamit muli ang kanilang kingdom mula sa kanilang mga ninuno. Gusto niya itong makuha ang mga nawala na ito. Alhamdulillah, mula sa kalupaan ng Syria, sa Egypt, alam natin nasakop yan in Barca, also nasakop yan kay Amir ibn al-As radhiyallahu anhu. Ito pang mga ngayon bagong digmaan in North Africa. Gusto nila itong mabawi. Alhamdulillah. At this situation, gusto rin ni Constantine ang digmaan sa dagat. Gaya na sabi natin, panalo sila dito. Ito ang kanya sa pantahan. Walang talo. Tiyak na panalo. Maliit na bilang, barko, 200, 1,000. Maraming tao. At hindi sila bihasa sa tubig ang Muslim, bihasa sila sa tubig. Walang chance. Meaning garantisado sila. Iba na siya sa kanila. Walang hindi nagsabing hindi garantisadong hindi sila mananalo. Lahat sila ay nagsasabing garantisado na sila ay mananalo. At gusto nilang muling mag-gain o makontrol ang Alexander. Malaki kasing bagay sa kanila. Ang lugar ng Alexandria, ito ay importanteng lugar sa kanila. Gaya ng isinalarawan ko noon, ang Alexandria, nakapaikot siya ng lawa, dagat, at ang daan ay sa harapan lamang. Hindi mo siya pwedeng pasukin. Dagat, sa lawa, dagat, nakapaikot yung lugar na iyon. Dito ka lang dadaan. Ngunit matapang talaga Muslim, kahit maraming namatay, gaya sabi sa tulay na yan, pinasok nila dahil dito lang ang daan hanggang sa napasok nila. So muli gusto nila itong makontrol. And there are so many reasons kung bakit gusto ng anak ni Heraclius na si Constantine na makadigmaan niya muli ito pangkaragatan. Alhamdulillah. At walang nakakaalam sa digmaan na ito kung saan nangyari ang labanang ito. Okay? But ito ay pangkaragatan. But sinasabi nila, nangyari ito ay malapit sa Alexandria. Diba sabi natin yung lugar na yun nakapaikot ng dagat, karagatan. So sabi nila, dito ito nangyari. Ang digmaang ito malapit sa Alexandria. So ano knows best, but ang mahalaga dito ay karagatang pagdigmaan ito. Okay? Now, sabi ni Malik ibn Aus ibn al-Hadathan, ako ay kasama, nag-isang lang narits ito, sa pangyayari sa Battle of As-Sawari. Battle of As-Sawari. Ito ang Battle. Kanina North Africa. Now As-Sawari. At hindi ko nakita, sabi niya, ang taong kalaban tulad ng nakita namin. 1,000 barko. Allahu Akbar. At puno ng kagamitan at puno ng tao. Ngayon lang kami naka-encounter ng ganong kalaking kalaban. Sabi niya, na hindi pa namin nakita sa buong pakikipaglaban namin. Alhamdulillah. Now, isa pa rito sabi niya, ang hangin ay naging laban sa amin at naging pabor sa kanila. By the will sa pala, naging pabor sa kanila, ang hangin ay hindi pabor sa amin. Meaning, naging laban pa sa amin. Kaya ginawa namin, tinagis namin ang mga angkla ng aming mga barko. Meaning, lumaki ang halon sa kanila. So, pwedeng tumaob ang kanilang mga barko. Hindi naman matitibay yung barko noon. Konting tatagilid na, tutumba na. So, inulog nila ang kanilang mga angkla. So, in this situation, nakita ito ng mga Byzantine na huminto sila at ang mga Byzantine, bandang huli ay humangin na rin, inulog din nila ang kanilang mga angkla. So, sabi ng mga Muslim, halos nagkakarinigan na, malapit na, anong gusto nyo? Gusto nyo bang kapayapaan? Ipapaabot namin ang kapayapaan, sabi naman sa kabila, kung gusto ninyo.
Okay, sabi naman ng mga Muslim, kung gusto nyo ng kapayapaan, sumuko kayo, magbayad ka ng jizya, o lalaban kayo sa amin. Ganun palagi nagbibigay yan ng ganun misahe. Pagbibigyan sila, lalaban o hindi, magbayad ng tax, at magkakaroon ng peace treaty. Kung ayaw nyo, magkakaroon ng labanan. Alhamdulillah, in this situation, ang mga tao sa dagat ay nagmungkaing lalaban. Walang tax, walang peace treaty, lalaban. Kasi gaya na sabi natin, mas sanay sila. Alos nga tumatawa na sila Lakas naman ng loob ng mga Muslim na ito. Wala mang kaalam-alam ito, walang experience sa dagat. Pagkatapos susuko daw tayo, pagbabayad ng tax. O silang lahat sumigaw, laban. Okay, laban ang kanilang mga isinigaw. So dito sabi ng mga Muslim, anong laban? Pupunta ba tayo sa Pampang? O dito tayo sa tubig? Sabi na sa tubig. Hindi nag-isip sila mga Muslim ngayon dahil wala silang alam dito talaga. Pampang, magaling sila. Pero sa karagatan, kulang sila dito sa kaalaman. So that's why, nang gabing yaon ang dalawang panig sa karagatan na kung saan ay nag-iisip. Ang mga Christian, ang mga Byzantine na ito, nagpakalimbang ng kampa ang mga bel nila, magdamag yun. Ang mga Muslim naman, ay sumangguni ang kanilang pinuno, sabi niya, payuan niyo ako, sabi ng commander nila, payuan niyo ako. So sabi nila, maghintay ka sa gabing ito, huwag kang magmadali. Tingnan muna natin ang sitwasyon, ayaan mo kaming mag-isip bago kami magbigay ng suggest sa iyo at saka mo tignan kung ano ang maganda. So ang mga Muslim, they spend their night, ginugol nila ang kanilang mga kabisa, pagdarasal kay Allah subhanahu wa ta'ala, nananawagan sila, niluluwalhati, dinatakila ang Allah subhanahu wa ta'ala, they pray takajud. Alhamdulillah, yung kanilang mga boses dahil doon ay may alon, sinasabay ng alon, ang kanilang mga boses ay parang mga bubuyog sa dami ng mga nagsasalita doon sa mga barko ng Muslim na naririnig ng mga kaaway nila, ng mga Byzantine, naririnig nila parang mga bubuyog na umuugong sa mga barko ng mga kamusliman. At actually, tinanong nila ang kanilang anak ni Heraclius na si Constantine, sabi niya, bakit parang mga bubuyog yun? Sabi nila, nagdadasal yan. Dumadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng kanyang mga kasamaan. Alam nila, sila ay nananalangin. Samantalang sila nagbebel lang, magdamag yung bell nila, kinakalalbang nila, magdamag ito. Alhamdulillah. In this situation, pinag-aaralan nila ang maaaring gawin nila kung anong digmaan ang mangyari, ma-discarding digmaan gagawin nila. Alam nila, pag digmaan sa tubig, maaaring mabigo sila. Yes, by the will of Allah. Dahil alam naman natin, ang pakikipagdigmaan dapat nakahanda, mahusay ka. Dito hindi sila mahusay dito. That's why, so ginawa nila, inisip nila na gawin ng digmaan, gaya ng gusto ng kasama nila, ba't gawin nila sa kalupaan? Paano? Ang ginawa ng mga kamusliman, pagkatapos ng Fajr prayer, kung saan, ang mga barko nila ay tinali nila. Pinagdikit-dikit nila. At ang mga ibang Muslim tumalon, dalang mga lubid, itinali sa mga barko ng kaaway. Meaning, idinikit nila ang barko. Pinagdikit-dikit nila, ginawa nilang kalupaan. Ang barko. Yan ang sinasabi natin kanina lang. Digmaan sa kalupaan, pero sa karagatan, paano? Tinali nila ang mga barko, hinatak ang bawat isa, pinagdikit-dikit nila, at pati kaaway. So, every 10, ay dikit-dikit ang mga barko ng mga Muslim at dinikit sa mga kaaway nila. Of course, ang mga kaaway, nakita nila, nagdikit-dikit Muslim, nagdikit-dikit sila, dinikit yung barko, nagkaroon ng parang land. Nagkaroon ng parang kalupaan ngayon. So doon sila bihasa ngayon, hindi talulan, hindi languyan, hindi liparan sa tubig. Bihasa yung mga kaaway dyan, lalo na sa languyan, mga sanay yan. Hindi kaubra, espada sa tubig, sanay din sila. Ginawa nila kalupaan yung barko. Alhamdulillah. So yun ngayon ang nakita ng mga estilo ng mga Muslim ng itong mga Byzantine. In this situation, ang mga Byzantine, dahil ang kanilang leader ng mga Muslim, inalay niya ang mga taong parang nasa kalupaan, yung nakahanay sila. So gustong basagin ito ng Byzantine. Kailangan mabasag nila ito. At sila ay nagre-recite ng Suratul Anfal. Ang mga kamusliman. Sapagkat ang Suratul Anfal, kapag nire-recite mo, mayroon itong unity o pagkakaisa, mayroon itong katatagan na aya, at mayroon mga ayang magpasensya ka, magtimpi ka, magsabat ka. Yun ang kanilang nire-recite, katatagan, ang mayroong pagkakaisa, pagkakayunay, at pagsasabat. So inutos yun ang kanilang pinuno na i-recite ito habang nakakanay ang mga ito. So ang mga Byzantine na ito, inatake nila ang mga Muslim. Inatake nila ang mga Muslim na nakahanay sa barko na nagkadikit-dikit ang kanilang mga barko.
inatake nila ito hanggang nagkaroon ng pagbabasag ng mga hanay. Sa pagkakaroon ng pagbabasag na hanay, nagkagulo, nagkarambulan. Meaning nawala sa pesto ang mga tao. In this situation, ang tubig sa dagat ay naging pula. Meaning, ang dagat ay naging dugo. Sa dami ng mga taong namamatay, ang dami ng mga taong naguhulog doon, ang tubig na ito ay nga kita bari. Kung i-describe mo, parang marami pa ang dugo sa dagat nung sa kanilang lugar na yun. Dahil talagang naging dugo ang dagat sa dami ng naglalabanan. Ang labanan dito, ang mga Byzantine, 1,000 na ship. Ang mga Muslim, 200 only ship. Kasama na ang kanilang mga weapons. Ito ang titinuring na battle na pangalawa sa Yarmouk. Ito ang pangalawa sa Yarmouk. Napakaraming mga Byzantine, ang mga Muslim konti lamang. At pangalawa pa, ang digmaan hindi sila sanay. Maliban sa discarding na gawa nila, ginawa nilang kalupaan ng barko. That's why nagkaroon ng digmaan sa barko, at parang kalupaan nito, abante na naman ang mga Muslim dahil bihasa sila sa kalupaan. That's why marami ang namamatay sa mga Byzantine. So marami ang mga namamatay sa Byzantine. Actually, itong sa commander, na kung saan si Abdullah, nakahiwalay ang kanyang barko. Nakita ito ng mga Byzantine. Ang ginawa ng mga Byzantine, diniskarte nilang lapitan ng barko at hatakin ang kanilang commander. Meaning tatali yung lubid ng mga Byzantine na pa-surprise, patago, palihim, at hatakin nila ang kanilang pinuno ng mga Muslim. Kapag nahatak nga naman nila ang pinuno ng mga Muslim at napatay na ito, sabi nila, ito ang dahilan para tumigil na ang mga Muslim. Anticipation. Pero hindi totoo yun. Hindi titigil to kahit mapatay mo yung pinuno ng mga Muslim. But in this situation, nakita ng isang Muslim ang kanilang ginawa na tinali sa barko ng kanilang pinuno para hatakin ito, ilayo sa labanan, meaning doon siya papatayin sa malayo sa mga barko, hindi masasaklunan ng mga Muslim. So alhamdulillah, ito ay nakita ni Ilkima ibn Yazid al-Gutayfi. Siya ay tumalon sa dagat. Siya ay tumalon sa dagat at kiluha niya ang kanyang knife, pinagpuputol niya ang mga walang kaalaman lamang mahila, putol yung mga lubid. Meaning nasib niya ang kanilang pinuno ng mga kamusliman. Alhamdulillah. So ang mga Muslim dito talagang naka-stood sila ng matibay, nakatayo sila ng matatag na lumalaban, nagtitiis, nagtitimpi sa digmaang ito. Alhamdulillah. Dahil sa kanilang pagtitimpi, pagtitiis, pagtsatsaga, muli ay nakita ng kanilang pinuno na si Constantine, ang kanilang barko ay mga lumulubog. Nasira ang mga barko, lumulubog ang mga kanyang mga tao, ang kanyang mga alagad, ay marami ang nahuhulog, marami ang nakikita niya. Nadidismaya na siya. Sabi niya, paano nangyari ito? Kami ang bihasa sa karagatan, paano nangyari ito? Almost nauubos kami, ang mga sakyan namin nawawala. Nasisira na siya ng loob. Kasi ginawa ng mga Muslim, ginawa nilang kalupaan ng mga barko. So that's why hindi yun inaasahan ni Constantine na mangyayaring ganun diskarte. So magaling sila sa kalupaan, kaya nga sabi nila dagat, dahil alam nila abante at alam nila paano sila pagkaragatan. Pero hindi nila inaasahan ang ganitong diskarte. In this situation, dahil sa bigong-bigo siya, umiiyak pa siya. Si Constantine umiiyak siya rito at marami din siya tama, marami din siya sugat. Tatakasan na niya ang kanyang mga kasamahan. Gusto niya ng takasan. Until finally talagang hindi niya na makaya, tatakas na siya dahil paubos na sila. Allahu Akbar. So ang ginawa niya ay tumakas siya at ilang kanyang mga kasamahan abang siya ay sugatan. Ang pinakamahirap pa rito, nang siya ay makarating sa isla ng Sicily, nakarating siya doon. Doon sila napadpad ng hangin. Malakas ang hangin, pinadpad sila doon kasama ang kanyang mga kasamahan. So may mga tao doon sa isla ng Sicily na kung saan tinanong siya. At sinagot nga, nagkaroon ng digmaan, kalaban ng mga Muslim, at ang kanyang mga tauhan ay nagagapi, ang kanilang mga ship, marami na ang lumubog, ang tubig dagat ay almost namula, marami pa ang dugo, para titignan mo sa karagatan, lumayo ng lumayo, ang pula sa tubig. So napansin ng mga tao dito, mga Muslim, kilala nila ito, mga Muslim na walang takot makipagdigmaan, sabi nila sa isip nila, sabi nila, habang nagsalita si Constantine. So sabi nila, kung ang mga Muslim ngayon nalaman na nandito yung taong ito at sumunod dito, walang pwedeng magtaboy sa kanila. Pati tayo madadamay. Pati ang ating Islam makukuha. Anong ginawa nila? Pinatay nila si Constantine. Allahu Akbar. Hindi Muslim ang nakapatay. Pinapatay siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na inaakala niya, nakatakas siya, pero hindi niya alam doon sa lugar na yun. Siya ay papatayin. Pero hindi nila pinatay ang kanyang magkasamaan para tanggalin siya doon at ilikas sa kanilang lugar,
itong si Constantine. So, meaning, napatay nila itong si Constantine ang mga tao doon sa Islam. So, nagwagi ang mga kamusliman, malaking digmaan na kung saan digmaan sa pangkaragatan na ngayon ay hawak nila ng mga kamusliman in land and sea, hawak nila ang panahong yaon ang mga lugar na ito. Kaya versadong maversa na ang mga Muslim. So, tatlong tao, maliban kay Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhu, ang nagpatagumpay sa digmaan sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Unahin natin si Abdurrahman ibn Rabi al-Bahili. Si Abdurrahman ibn Rabi al-Bahili radiyallahu anhu, ito ang tang ito kung bakit ito inilagay sa pwesto dahil sa kanyang katapatan sa reliyon. Pagiging makatotohanan. Ay spiritual siya. Ay spiritual ng taong to. Talagang palagibada ang taong to. At kitang-kita naman nila, marami pati hindi Muslim ang humahanga sa taong ito na kung saan ay napakadibontanting Muslim nito. Also, gobernador na siya, commander pa siya. Itong si Abdurrahman ibn Rabia. At ito ay napakaganda ng ugali niya. Hindi niya hilig ang mga mundong buhay, ang mga taong nasakop niya, ang mga taong may peace treaty. Napakabait niya makitungo. Even lang ang mga hari, bilib sa kanya. Kapag sila may peace treaty, hindi siya taong mapagsamantala. Kaya dahil sa kanyang katapatan, kabaitan, katapangan, lahat na sa kanya, ay iginagalang ang taong ito maging ang isang hari doon sa lugar na kung saan ang tinatawag na Al-Ba'ab, mayroong ding isang hari doon na kung saan gustong-gusto niya ito. Bakit? Itong hari na ito, minsan, nagpadala siya ng kanyang envoy sa China. Ito yung sinasabi ko. Nung ang China, ng envoy na ito, sugo, pinadala ng hari, nagbantala ng regalo sa hari ng China, wala pa hindi pa nasakop ng mga Muslim. At itong taong ito, nagbalik siya, nasakop ng mga Muslim ang China. Pero nadala niya ang regalo ng China ng hari, sa hari ng Al-Bab na ito. Okay? Bab Abwa. Okay. So, mayroong regalo doon ang hari ng China sa kanya na ito ay ruby. Red ruby ang regalo. Ang alaga ng red ruby ito, mahal pa sa kaharian ng Bab Abwa. Allahu Akbar. In this situation, dahil nga itong si Abdurrahman ibn Rabia, napakabait niya. Gustong-gusto siya ng hari. Gustong-gusto siya ng hari ito. Actually, itong taong ito, si Abdurrahman ibn Rabia, walang lumalaban dito. Even ng Turkey, takot dito noon. Bakit? Dahil iniisip nila, itong taong ito, dahil napakabanal, napakabait, napakatapang. Kapag lumaban ito, walang talo. Wala man minsan namamatay sa kasamaan niya. Iniisip ng mga Turkey at ibang mga kaaway, tinutulungan sila ng malaika. Dahil sa kanyang pagkadibutante, at siya ang malakas magpa-spread ng Islam, itong taong ito. Malakas yung magpa-spread ng Islam dahil nakikita ang kanyang pagkamatuin na pagkatao at hindi natatalo sa digmaan, naniniwala sila na tinutulungan sila ng Allah by way of angel. That's why, mapayapa ang mga lugar na pupuntahan niya at kapag nasakop niya, napakaganda niya makitungo. That's why ang Turkey, isa sa Turkey na umatras. Hindi sila lumaban kay Abdurrahman ibn Rabia. Bakit? Sabi nila, paano malalaban dyan? Tinutulungan sila ng mga malaika mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala pwedeng umubra dyan. Ibig ang hari kausap niya, hindi uubra. Ang sino mang tao, sabi niya, hanggat buhay ka. Hanggat buhay ang pinuno mo. Meaning, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, hanggat kayo ay matuwid, hanggat kayo matapat, hanggat kayo may tatakutin, walang taong tatalo sa inyo. Sabi ng hari sa kanya. Alhamdulillah. Nung tumating ang red rubies na ito, ibinigay ng hari sa kanya kay Abdurrahman ibn Rabia. Tinignan ni Abdurrahman ibn Rabia at binalik niya sa hari. Naantig ang hari na ito. Sabi niya, alam mo ba, sabi niya, mas mahal kita sa mga rahunang hari. At parang nararamdaman ko, mas mahal pa kita sa aking sarili. Alam mo ba kung ang mga unang hari ay buhay pa at ipinakita ko ito, kukunin niya ng persahan sa akin hanggang sa mapatay nila ako. Pero ikaw, binigay ko ngayon ang red rubies na ito, na hindi mo ba alam, mas mahal ito sa kaharian ko ang red rubies na ito. At tapos tinanggihan mo lang, sabi niya. Sabi niya, Allahu Akbar. Sabi natin, Allahu Akbar. Hindi siya, Allahu Akbar. Ang ugali ng taong ito. Hindi niya kinuha yun. Hindi niya kinuha. Una, sabi niya, sa kanya sarili, hindi katwiran ng isang Muslim na kunin niya yun. Hindi ang kaban ng bayan, hindi niya pwedeng kunin. Baitul Mal, hindi pwedeng kunin yun. At hindi ko hilig ang makamundo. Allahu Akbar. Ang tanging buhay ko lamang, sabi niya,
ay ipaglaban ang landas ng Allah, pamunuan ng mga Muslim at mamatay na walang kayamanan. Hindi niya kailangan yun. That's why ibinalik niya sa hari. Napamangha naman ang hari na hindi niya tinanggap ang Red Rubies na mahal pa sa kanyang kaharian, na kung ibang hari ang nabubuhay lang at pinakita yun, tiyak na ito'y pepersahin doon sa lakayin pagka sa patayin sila makuha. Pero sabi niya, kayong mga Muslim, nakikita ko at numahanga ko sa inyo mula sa tibok ng aking damdamin. Sabi niya, napakabuting yung tao, sabi niya. Kahanga-hanga kayo, sabi niya. Hindi nakita mo, binigay ko sa iyo, tinanggihan mo. Sinong tao ang akalain mo tatanggihan niyang ganitong bagay? Maliban lang sa inyong mga Muslim. Kaya kayong mga Muslim, sabi niya, hanggat ganyan ang inyong mga sitwasyon, patuloy na tatakot, sumusunod, matapat, matapang, etc., lahat ng kabutihan na sa inyo, walang sino man ang uubra para talunin kayong mga Muslim. Kaya wala naman tumatalo sa mga Muslim doon eh. Ganon sila kadebutante kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itong si Abdurrahman, na kung saan wala siyang personal na interest sa makamundong bagay. Even na ang price ng ruby na ito ay mahal, hindi niya ito tinanggap. So, napaka-generous ng tao, no? Alhamdulillah, napakapagbigay ng tao, napakatapat na tao. Itong tao ito, napakatuwid. Of course, marami ding alam ito. Marami din siyang alam. So, in this situation, hindi niya tinanggap. Mas gusto niya ang makamundong kabilang buhay, ang paglingkuran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kawalilingkod niyang gobernador, ang pamumuno niya, alhamdulillah. At siya ay until namatay na warrior. Habang siya ay isang gobernador, namatay siya 32 after Hijrah sa rehiyon ng Balanchar. Doon siya namatay. Si Abdurrahman ibn Rabi'ah al-Bahili, one of the leaders na kung saan nakakonquest, na kung saan namuno, na nakalupig ng maraming lugar at kumalat ang kapayapaan sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Maraming nag-embrace sa panahon niya dahil napakagaling niya magda'wa, napakagaling niya makitungo sa tao. Ibig ng mga hari nga eh. Mahal niya para sa sarili niya ito, nararamdaman niya dahil sa ganda niya makitungo sa tao. Pag nasakop na nila, nakapastriti, napakabait niya makitungo. Kita mo, Ruby, napakamahal binibigay ng hari sa kanya. Ngunit hindi ito tinanggap ni Abdurrahman. Allahu Akbar. Another is Salman ibn Rabi'ah al-Bahili. Isa rin sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu na kung saan nakakonquest ito sa kanyang pamumuno. Ito naman ay isang matalinong tao. Matalinong tao, pareho silang Bahili, Rabi'ah Bahili. Okay? So, in this situation, noon si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, pinadala niya ito sa Kufa bilang judge. Of course, kapag judge ka, marunong ka. At alam natin, ang tao sa Kufa noon, maraming tao doon, hindi lang mga Muslim. Siya ang rulers doon, nagbibigay ng mga hatol. So, ipinadala niya ito sa Kufa as a judge. Bago si Suraya, ay si Salman ibn Rabi'ah ang naging judge doon. Okay? So, dito, kaya panahon ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, si Sa'd ibn Abi Waqqas ang siyang gobernador sa Kufa noon. At judge naman ito si Salman. Okay? On the second time sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, in-appoint niya pa rin si Salman. Judge pa rin siya. Hindi siya tinatanggal. At hindi lang yun, dinagdagan pa ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, naging judge sa Qadisiyya at ganoon din sa Madain. So meaning, tumatakbo doon. Pag may problema, hahatol, tatakbo doon, tatakbo dito. Tatlo lang lugar na hawak niya sa pag-judge nitong taong ito. So ang taong ito ay napakapanyos, napakatuwid, napakabanal. Tumitindig na mahabang pagdarasal sa gabi. At ang mga tao ay tiwala, panatag ang mga tao sa kanyang paghahatol. Walang rumereklamo kapag siya ay umahatol pagdating sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito rin taong ito ang naka-appoint na maghati-hati ng mga buti o mga samsam sapagkat siya ay judge, nagagampanan niya ang tamang hati ng mga buti. Hindi kasi pwedeng pare-parehong hati ng buti. Iba ang hati ng naglalakad, iba ang hati ng nakakabayo, iba-iba yan. So, depende sa nakakaalam kung sinong maaaring maghati nito. Siya ang nangahati sa mga samsam. Alhamdulillah. So, itong taong ito, alam niyo ba, iniwanan niya ang mundo nang wala siyang ari-arian at kayamanan. Wala siyang salapi, wala siyang ari-arian. Namatay siya bilang martir na walang-wala siya. Meaning, isa rin itong taong ito na hindi niya hinangad ang makamundong buhay, even siya ay naging gobernador, actually naging commander din ito, naging judge din ito, tatlo. Judge, commander ng mga makikipaglaban,
Dito makikipaglaban din siya at siya ay judge pero namatay siyang walang salapi. Meaning hindi sila nilalagayan. Walang tinatanggap na lagay ito. Mahirap itong namatay itong si Salman. So, in this situation, si Uthman ibn Affan radiyallahu an, nagpadala ito ng letter kay Walid ibn Uqba sa panahon noon. Gobernador na ito ng Kufa, si Walid na, hindi na si Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu an, upang magbigay ito ng reinforcement sa Syria kay Muawiyah. So sumulat ito sa Kufa. Okay? At sinabi ni Uthman ibn Affan radiyallahu an dito sa gobernador ng Kufa, na sabi niya kay Al-Walid ibn Uqba, magpadala ka ng reinforcement kay Muawiyah. Nangangailangan siya ng tulong. Gusto ko, sabi niya, yung matapang, matalino, at yung hindi ka magkakaroon ng doubt. Automatics ito si Walid ibn Uqba. Topic na yata natin ito, siya na nakaraan, hindi siya nagtubiling mag-isip. Salman ibn Rabi'a al-Bahili. Siya mismo pinadala yung judge ang pinadala niya. Allahu Akbar. At siya ang magiging commander ng digmaang ito, si Salman. Si Salman, alam natin, nag-alaga ito ng mga kabayo ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yung mga pinakikipagdigmaan. Magaling siyang archer, magaling siyang mga kabayo. So meaning magaling sa digmaan, mahaba na rin ang kanyang karanasan sa digmaan mula pa noon itong si Salman. That's why napag-isip ni Walid na Timano ay inisip niya si Salman, hugutin siya sa kanyang pagka-judge at gawin niyang pinuno at lumaban sa tabi ni Muawiyah radiyallahu anhuma. So ipadadala siya doon, almost 10,000 ang kanyang mga kasamahan. Alhamdulillah, until finally nakaraan, alam natin, lumusob sila at nagwagi sila, nasakop nila ang kanilang mga kaaway na mga Byzantine. Alhamdulillah. At itong taong ito, sabi niya, itong espada kong to, nakapatay na ito ng 100 katao na hindi ko nabitawan kailanman. Dumaan na ang higit 100 pero hindi ko ito nabitawan. Meaning, hindi ko minsan nabitawan to. Maraming napatay to. For the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi na ako pumapatay kapag sila nabihag na. Kailanman hindi pumatay ng espada. Ang espada ko nang nabihag na tsaka papapatay. Hindi na. Until finally, ang taong ito, nang siya ay maging martir, ang espadang ito, hawak niya, ang dugo kumalat sa kanyang katawan. Naliligo siya ng dugo. Pero ang espada niya, hanggang sa mamatay siya, nakaangat ang kanyang espada. Allahu Akbar. Pinanindigan niya na kailanman ang espada niya ay hindi mahuhulog para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why nakita nila ang taong ito, ang espada niya, ipinadumikit na sa lupa. Nung sa una nakataas siya, pagkas bumagsak, hawak pa rin niya ang espada ng taong ito. Namatay ito 33 after Hijrah. Isa pa sa kasaysayan ay si Habib ibn Maslama al-Fihri. Isa rin din sa namuno sa panahon ni Uthman ibn Affan na kung sila ay nagwagi. Ito, bata pa ito. Namumuno na ito sa kasama na ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naging kasama niya sa tabok ito. Napatunayan niya ang taong ito, ang batang ito, matapang. Nag-request pa ito, pumunta ng Madina. Ya Rasulullah, sabi niya, gusto ko makipaglaban. Bata ka pa, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, are you willing? Yes, Ya Rasulullah. Okay na siya, obligatory na siya. Sabi niya, okay, sumama ka sa digmaan sa tabok. Doon nakita nila talaga ang taong ito na napakatapang ng batang ito. So, in this situation, naging isa rin ito sa namumuno ang batang ito na kung saan nagtagumpay din sa panahon ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu si Habib. Noon sa panahon ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sinubukan dito eh. Okay, sabi niya, bago ko gawing mamuno si Habib, ginawa rin ito ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Susubukan ko siya. Gusto kong masubukan siya. Ito bang taong ito ay tunay na naghahangad para sa Allah ng kamatayan o kayamanan? Alam niyo bang ginawa ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu? Dinala siya sa malaking kayamanan. Okay? Baitul Mal. At dinala siya sa malaking lugar ng weapons. Sabi ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, pumili ka. Anong gusto mo sa dalawa? Alam niyo ba pumasok siya sa mga weapons? Ito ang gusto ko, Amir, pumili. Gusto ko rin dito ako mamahalang abang hawak-hawak ko mga sandatang ito para sa aking Panginoon. So mananoon, napabilib ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, nabilib si Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sa pasya ng batang ito. Sabi niya, bata pa to. Pero ang mamuhay siya, gusto niya ang kamatayan na kung saan para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa itong mamuno ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dahil nakita niya na siya ay karapat-dapat mamuno. At si Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, alam natin, tinitignan niya muna ang isang estilo ng tao kung siya may tatakotin kay Allah bago niya inaapoy ito. Pinag-aaralan niya ang tao bago niya gawing commander. Alhamdulillah, so in this time, sa kanyang panahon, hindi lang naging commander ito. Naging
gobernador din ito. Naging gobernador din ni Uthman ibn Affan radiyallahu an. Ito si Habib. In this situation, napakatapang na tao ito. Bata pa lang ito. Magaling namatay. Almost 50 years ito namatay. So, bata pa siyang namatay. Alhamdulillah, siya ay matapang. Matatag yan ang kanyang istorya, no? Sinusuportahan niya ang kanyang kaaway, either right sportsman, either pamumuno. Marami siyang istorya na ganyan. Minsan, kawal siya, darating sila, right sportsman, minsan man siya namumuno. Maraming kasaysayan na nagwagi siya, bata pa lang na namumuno. Actually, nung Bigdel, sa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, namumuno ito, ang kanyang makasama ay mga senior na mga sahabat, mga ansara, bata ang namumuno ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gaya na sabi natin, sinubukan ito ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kung talagang mapagkakatiwalaan siya, at alam natin, nagtagumpay siya sa labanan ng iyon at sa misyong iyon. Isa sa matindi ito na pagpapakita natin sa taong ito, nang siya ay pinagutusan na sumakop sa isang lugar, itong taong ito, alam niyo ba, hindi lang siya ang bayani. Pati asawa niya pala, bayani din sa ganitong katapangan. Itong si Salman, si Habib Ibn Maslama Al-Fihri, kailanman hindi siya pumapwesto sa likod ng kanyang mga kasama. Kapag sinabi niya, sunod kay sa akin, palagi siyang nasa unahan. Palagi siyang sa unahan. That's why, sa isang misyon nila, gusto niyang atakihin ang kanilang makaway na gabi. Kaya nagtuwa siya sa kaya, gawin mong maliwanag sa amin ng buwan. Ganyan ang mga Muslim, pag agabyado, mahirap na sitwasyon, gabi ang atake. So inatake niya, aatakihin niya ito, nagsaguli siya sa kasamaan, okay, aatakihin natin ang lugar na ating misyon by night. At tayo tutulungan ng Allah, samantala, insyaAllah. Narinig na kanyang asawa. Yung palang asawa niya ito, nakikipagtikmaan din. So sabi niya, narinig ko ang usapan niyo, saan tayo magkita? O sabi niya, magkita tayo sa lugar na kung saan tayo makikipagtikmaan. Kung hindi naman, baka magkita na lang tayo sa paraiso. Sabi niya sa asawa niya. Ano ibig sabihin? Kung mabubuhay tayo, magkikita tayo sa lugar na kung saan sasalakay natin. Kung hindi tayo mabubuhay, magkita na lang tayo sa paraiso, sabi niya sa asawa niya. At buong tapang niya sinalakay ang lugar na kanilang papasukin by night. Unang-una siya, na pumasok doon, una siya sumalakay. Hanggang sa mapagwagyan nila ang kanilang kaaway, inaakala niya na una siya. Ba, nauna pa pala ang kanyang asawa? Nauna pa yung babae sa kanya, nauna ka pa sa akin? Yes, kanina pa ako dito. Meaning marami na palang napatay ang kanyang asawa bago siya. Bago siya dumating sa lugar na pagkakakitaan nila, buhay sila, nagkita nga sila doon, pero nauna ang kanyang asawa. Bago siya nakarating sa isang bayani na lumusob ang kasama, marami silang napatay sa bawat daanan, pero hindi niya alam ang kanyang asawa na nag-iisa na una pang sumalakay sa lugar na yon. At marami na siyang napatay at nakita niya nakatindig doon ang kanyang asawa. Allahu Akbar, na una pang babae. Isang ginawang magandang halimbawa sa mga kababay, sa mga Muslim, na kung saan ang babaeng ito ay nagpapakita ng walang halaga ang buhay sa kanya sa mundang ito. Mag-asawa, hindi niya sinabing asawa ko, huwag ka nang sumama. Baka ba may magyari? No, silang dalawa ay nagpapaligsahan sa kamatayan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sa panahon ito ay hindi sila namatay, sila ay nagwagi at nagkita sila sa lugar na kanilang nasako. So ang tatlong ito ang nagbigay din ng malaking panalo sa digmaan sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. So inshallah, sa susunod, papasok na tayo sa aklat kung paano ginawa sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu pagkatapos gumawa kay Abu Bakar, ano ang sitwasyon dito para paramihin ang musaf o ang Quran. Inshallah, alamin natin to. At pagkatapos, malapit na tayo sa pagpaplanong patayin si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Ang dahilan naman kung bakit gulo na ang mga Muslim sa panahon na mamatay siya, nagkagera na, nagkapatayan na ang mga Muslim sa Muslim, side ni Ali radiyallahu anhu, side ni Muawiyah radiyallahu anhu, Muslim to Muslim, nagpatayan na sila because of the reason Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. So konting na lang to, inshallah mga tatlo o apat na series, inshallah sa possibility tapos na ang Uthman din, papasok tayo sa mas halimuhot na dapat pag-aralan kung bakit ang mga Muslim nagpatayan ang paglabas ng mga Shia, paglabas ng mga Khawarij, darating tayo dyan sa panahon nila, inshallah. Wa qadawat alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah subhanahu wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah